meron naman tayong gagawin mga lods. Meron akong gagawin dito ngayon na isang Astron na flat iron. Ito ay PFI-1333M. Ito po ay 1000 watts, 230 volts, 60 Hz. Ito ay, kung mapapansin nyo, ito ay bago pa. Makinang pa, oh. Ayan. At yung kulay na puti, parang wala pang kamantsa-mantsa, oh. Ayan, wala pang lamat. So ito ay, kung titingnan natin, ay mukhang bago pa nga. At ito ay hindi na gumagana. So ang gagawin natin dito ay ayusin natin. Ito po ay isa kaklasiko. Shoutout po sa aking classmate na si Roland Tongtong Trinidad of Dayao Rojas City. Yan po, ito po ang kanyang plancha na ipapaayos sa atin. At ang gagawin ko dito ay titingnan natin step by step mula source or mula sa plug papunta sa loob. Kasi yung source na sinasabi, yan yung ating extension or outlet or power mula sa ating kuryente. Yan po ang source. So dito titingnan natin step by step, line to line, plug to cord hanggang doon sa kanyang heating elements sa switch. Yan po yung mga possible na titingnan natin dahil ito ay hindi na raw umiinit. Ngayon, dito ang una nating titingnan dito sa plug. Yung tester nga pala natin ay naka-set sa X10 kasi meron niyang X1, X10, X1K, X10K. Okay? So, iset natin sa 0 muna yung ating tester while nakatapat or nakadikit yung dulo ng ating test probe. Ayan, sinero muna natin. At i-check natin ngayon yung ating plug. I-check natin yung switch. Kung mapapansin nyo, wala tayong resistance na nakuha. At bubuksan natin ngayon ito para po ating tingnan sa loob. Ngayon, sabi ko kanina, line to line checking. Titingnan natin yung dalawang pin ng ating plug. Merong line 1 at saka line 2. Neutral at saka live. Yan po ang laman ng line 1 at line 2. So check natin itong dalawang, isabay natin yung dalawa para madali. Tapos tingnan natin dito. Ayan, meron. At saka dito, meron. Ibig sabihin, buo yung ating cord. Okay? O kung gusto nyo na makasigurado, 1 by 1 tayo. Kulay brown, meron. At baliktarin natin, kulay asul, meron. Titingnan natin ngayon dito. Ayan. At naka-pull na ang switch, wala. Ibig sabihin po, yung mga latest na labas ay merong thermal fuse. So titingnan natin ito kung meron. Kunin lang natin yung tatlong screw. Tandaan natin kung paano natin i-disconnect. Yung ating neon bulb ay nakakonekta dito sa gitna, yung isa, at yung isa ay nasa number 3 kasi magbilang tayo mula sa kaliwa 1, 2, and 3. So yung ilaw natin ay sa gitna yung or sa number 2 walang kasama at yung number 1 walang kasama. Dito lang sa number 3 dalawa sila, yung kulay asul at yung sa ilaw. Tanggalin natin. Natanggal na natin yung ating ilaw at yung ating plug, yung cord, easy cord natin, natanggal na natin. Alisin natin ngayon itong kanyang cover kasi nandyan yung kanyang tornilyo. Ayan. Kung mapapansin nyo, merong dalawang tornilyo. Ayan o. Okay, yan yung tanggalin natin. Natanggal na natin ang dalawang screw. Iangat lang natin ngayon ito. Ayan. Naangat na natin. At ito, mahirap ito ibalik. Yung kanyang extension sa kanyang switch, ito ay toaster na GI wire. Para po, pag galaw nito, ito ay umaangat. Or tinutulak niya, yan o. Tumataas, bumababa. Ayan. Diba? Ayan siya. Tandaan natin yan kung saan natin kinuha. Ngayon, ito, tanggalin natin. Bagong-bago, kumikinang, oh. Ayan. Panda rin natin ngayon yung flash. Ayan, para makita natin. Kasi may pinapakita tayo, hindi makikita. Ngayon ito,
Minsan, meron itong thermal fuse. Pero ito, wala. Ngayon, ang next nating i-check, itong sa gitna at itong sa gilid. Meron. Nakita nyo ba? Itong, bakit doon ko tinistar? Kasi tingnan natin yung kanyang connection. Ito, mula dito sa dulo ng ating heating element or filament, ay papunta siya dito sa gitna. At saka itong sa number 3, galing din sa dulo. So magkabilang dulo siya. Kaya doon ako magtitistar. Kasi ito dadaan sa switch. Kasi itong switch, ayan o. Ayan, pag tinulak nung alambre, ayan, magkukontak yan dito sa ilalim. Ayan o. Yun, merong kontak sa ilalim. Ituturo natin para makita nyo. Ayan o, yan yung kontak sa ilalim na nagsuswitch on, kumukonekta kung itutulak ng switch, ganyan. Okay, yan yung titingnan natin. Dahil okay yung cord, okay rin yung heating element or filament, titingnan natin ngayon ang switch kung gumagana. Yung switch, yung sa gitna, kasi nakakonekta yung ilaw dito. Ibig sabihin, dadaloy ang kuryente dito, patawid dito sa switch. At pag diniin, kukonekta dito, papunta sa gitna. Ibig sabihin, ito yung ating ititest. Yung sa gitna at dito. Source, switch, at heater. Okay? So yan, ayan o, wala. Okay? Nakita nyo ba wala? Diniin na natin ng maigi. Malakas, ayan o, wala. Diba wala? So, simple lang ang gagawin natin dyan. Therefore, ang sira ng ating plancha ay yung switch. Yung contact point dito ay hindi gumagana. Kasi nga po, ay meron niyang carbon. Sa tuwing magpa-plancha tayo at magsuswitch on, ay nag-i-spark yan, umiitim, nagkakaroon ng carbon. Kaya, naging kalawang siya at hindi napukontak. At dahil ito ay automatic na cool down or pagdating sa kanyang tamang init ayon dito sa settings natin, siya po ay kusang mag-o-off hanggang sa lumamig. At pag lumamig na at tumibay uli yung metal dito, itutulak niya uli para magkaroon ng kontak, aandar naman siya at kusang mag-o-off uli pag tama na yung init ayon dito sa settings. Ngayon, ang gagawin natin, itupi lang natin yung ating sandpaper or liha. Tapos ipitin natin ito dito. Ayan. At galaw-galawin lang natin. Ayan. Medyo mahirap dahil nasa ilalim. So, iliha lang natin or kiskisin. Mahirapan tayo. Ayan. Okay. Ulitin natin dito. Itupi pa natin para tumibay. You know. Yan. Gagamit tayo ng tweezer. Yan. Gagamit tayo ng tweezer para hindi tayo mahirapan. Ito. Okay. Yan. So, kailangan talaga natin itong hasain. Ayan. Tingnan muna natin dito kung aandar na siya. Okay? Ulitin natin dito sa switch at dito sa isa pang linya yung sa gitna. Ito. Itulak natin ngayon. Ayan. Nakita nyo ba? Ayan o. Ayan. Meron na siyang contact. Okay? So, solve na ang unit. At atin pa siyang lihain ng mabuti. Okay. Ulitin natin pagkatapos nating ma-refiled ulit. Ayun o. So nawala. Tingnan natin yung tester natin. Ayan. At ibalik natin dito. Wala. Nawala ulit. Okay. So, naging madumi siya. So, yan lang po. Tanggalin ko muna ito. At lilihain natin. Ganun lang. Linisin natin doon yung ating contact point. Okay. Okay, ito na po. Tuloy natin. Niliha ko siya ng maigi. Pagkatapos ay nag-align tayo ng kanyang
metal dito. Kasi nga nadideform siya kung masyadong mainit siguro. Tapos pag sobrang diin ay nadideform at nami-misalign siya. Ang ginawa natin, pinaipit natin sa long nose para po i-align natin ito. Kanina, napakalalim ng diin bago mag-contact. Ngayon, may kunti na lang. Ayan, oh. Ayan. So, kung siya ay hindi ma-off mamaya pag-assemble natin, ibig sabihin, magkakaroon ng overheating at masusunog po yung mga pinaplansya. So, i-align natin siya mamaya dito sa pamamagitan nito ng itong adjustment screw. Ito. I-adjust natin mamaya yan kung sakaling walang off pag na-assemble na, kasi ngayon open pa. Mamaya pag mailagay natin itong kanyang toaster ay maitutulak yan mamaya. So magkakaroon ng contact baka sakali kasi inalign natin ito. So i-realign natin mamaya pag may takip na. So ganito lang, mahirap kasi ito gawin, mahirap ito i-align. Kaya hindi ako magsasalita, ipa-forward ko na lang yung aking video kung paano ko gawin. Ganyan lang. Patong natin dito at ilagay sa butas. Okay. Ayan. Mali. Mali, ito pala. Ayan. Linisin muna natin. Maraming nahihirapan maglagay niyan. Tingnan natin kung ma-adjust siya. Wala, oh. Hindi umaandar. Ayan. Okay, gumana siya. Balik natin yung tornilyo. Okay. Kung mapapansin nyo, wala na siyang off, di ba? Ayan, wala na. Dahil yan po ay na-deform ang kanyang alignment dahil ginalaw natin. So, tingnan natin ngayon na kailangan maka-off siya, ma-off. Okay? Ito ay tulak lang natin. Ayan. Balik natin. Kasi ginalaw ko. Okay, kailangan ikaw ang gumalaw, ikaw din ang babalik. Okay. Yeah. Balikin natin. Ayan. Dito. Number 5. Ayan. Number 2. Number 1. Ayan. So, iangat natin. Ayan, kita natin.
Ito na. Ngayon mga lods, kung mapapansin nyo dito, meron siyang mga dots. Ayan o. 5 dot. Tapos ito yung number 1. Ngayon, kung titingnan natin, ito minimum, dapat dito wala. Okay? Ayan, walang reading, di makita. Okay, dito tayo. Ayan o. Ayan, sa number 3. Okay na ito. Hindi na ito makakasunog ng plantsahin. Ayan o. Ayan. Ito ay minimum. Kung dito lang nakalagay, ayan o. Ayan, mag-off na siya. On. Tapos pag off, ayan, diba? Ayan. So, nagawa natin yung alignment ng tama. Ngayon, ibalik natin itong kanyang mga accessories. Balik natin yung kanyang ilaw. Ito. Mag-ingat po kayo sa pagbalik nito. Kasi maraming nagkakamali dito na pag-plug in nila pagkatapos nilang maikabit. Pag-plug in, pumuputok, nag-i-spark kasi na short circuit nila yung pag-connection ng line 1 at line 2. Pinag-isa nila dito sa switch. Pag switch on, may pumuputok, nag-i-spark or may sumasabog na linya. So dito ay kailangan natin maibalik ng tama. Sabi ko nga kanina, doon sa umpisa ng video nung ipakita ko, yung isa sa gitna, sulo, wala siyang kasama. Tapos dito yung kulay asul at yung ilaw. At dito ang kulay brown. So, ilagay natin dito yung kulay asul. Ayan, kasama sa ilaw. Ilagay natin ngayon yung kulay brown na nag-iisa lang din siya dito. Kayo nang magsabi kung tama yung sinabi ko kanina. Sa number 1, brown, nag-iisa. Sa gitna, nag-iisa yung ilaw. At dito yung asul at yung ilaw. Okay, higpitan natin. Sa paghigpit natin, gamit tayo ng lungnos. Ipitin lang natin ito ng lungnos at ating ihigpitan. Ayan. Tapos itong isa. Okay. Ito naman yung isa. Ayan. So, mahigpit na. Ngayon, ibalik natin itong takip. Hindi na tayo mag-adjust ng kanyang adjuster screw. Kasi, naitama naman natin yung pagbaluktot. Ang pag-align. Okay, ayan. So, dito, ibaluktot natin ng bagya para po maging masikip dito. Ayan. Okay. At ito, ibalik natin ang ilaw. Takip na natin ito kasi wala naman tayong i-adjust dito. Ayan. Hindi natin nakita kanina dito or dito. Tapos ilaw dito. Ayan. Okay. Ayan. Tapos, i-tester na natin ulit dito sa ating AC plug. Ayan. Kanina, sa umpisa, wala tayong mababasang resistance dito. Ayan, i-switch natin. Ayan o. Diba? Ngayon, i-testing na natin kung iilaw ito. I-off natin. Tapos, lagay natin sa patungan. Ayan. Tapos, itabi na natin yung tester. Ilapit natin dito para makita nyo. May patungan tayo na bakal. I-plug in natin. Alright. Ayan, naka-plug in na. Hindi pa umilaw. At natin ang i-switch on. Ayan, umilaw na. Tingnan natin kung mag-automatic. Hintayin lang natin na mag-automatic. Off. Ayan. So, ibig sabihin, hanggang dyan lang yung init na kailangan dahil dito sa setting natin. So, kung makapal yung ating paplantsahin, dagdagan lang natin. Hintayin natin uli na mag-off. Tingnan natin kung gumagana. Ayan o. Mag-vibrate siya. Dagdagan natin uli. Ayan. Okay. Dagdagan pa natin.
Ayan. Di ba? So, dahil dyan, ay nag-automatic off para po i-cool down hanggang sa lumamig ng bahagya at kusa naman siya mag-iilaw, ibig sabihin mag-on para initin uli. So, tingnan natin kung mag-automatic on. Dapat bawasan natin yung init ng plancha. Bawasan natin ang init ng plancha. Ayan. Matagal niyang palamigin. Okay? So, hindi na natin hintayin kung mag-automatic. Ang mahalaga, ang trouble or yung issue ay walang power or hindi umaandar. Hindi gumagana kasi nga kanina walang resistance dahil yung kanyang contact ay may carbon kaya hindi siya nag-contact. So, ginawa natin, niliha at inalign natin para po mapagana natin uli. Okay, so yan na po yung ating pinaplansa. Bawasan natin dito. At titingnan natin na yan. Oh, iinit yan pag dinagdagan. Ayan. So kailangan natin palamigin muna. Wala tayong basahan. So yan na lang muna yung ating video. So kung umabot ka sa dulo ng video at pinapanood mo ito at yung inyong walang sawang suporta, maraming salamat. Kung hindi ka pa nakasubscribe at napadaan ka sa channel ko, pasubscribe naman po. At kung nagustuhan niyo po yung aking video at sa palagay niyo ay makakatulong sa iba, pa-share naman po. Maraming salamat at magandang buhay. Bye-bye!